Simulan nating ang ikalawang parte ng istorya. Sa gitna ng digmaan ay makikita ang mga patay na sundalo kung saan ang kanilang mga bangkay ay pinagkakaguluhan ng mga demonyo. Ang mga ito ay kinakain nila at ang iba naman ay pinaglalaroan. At habang abala ang ibang demonyo ay napansin ng tatlong maliliit na goblin si Raven, kaya ito'y kanilang nilapitan dala-dala ang kanilang mga sandata. Dahil nakita nila itong duguan at mahina ay agad-agad nila itong sinugod. Ngunit kahit na ito'y nanghihina ay nagawa pa ring hiwain ni Raven ang mga goblin gamit ng kanyang espada. Dahil sa mga sugat nito, ito ay nasuka ng dugo at muntikan ng matamba pero nakasandal ito sa kanyang sandata. At napaisip ito na napagod nito ang sarili at mayroon itong malalim na sugat kaya kung ito ay matutamba ay baka hindi na ito makakabangon muli. Napatingin na lang ito sa dragon na duguan at puno ng saksak at nasabi nito, na silang dalawa ay tanga. Pagkatapos ay naglakad ito sa lupang punong-puno ng dugo papunta sa dragon at tinanong nito kung ito'y totoo bang namatay. Pero wala itong may natanggap na kahit anong tugon. Habang nakatingin ito sa duguwang dragon ay may narinig itong ubo sa tabi nito kaya tiningnan niya ito. At nakita niya si Eren na puno ng dugo at sugat at ito'y mukhang nag-aagaw buhay, at natanong ni Raven kung ito'y buhay pa ba, ngunit wala itong sinasabi. At dahil sa inis ay hinila niya ulit ito sa kanyang kwelyo at sinabi na bago ang mga ito mamatay ay kailangan niyang sagutin ang isang tanong nito. Tinanong nito kung bakit ang dragon ay huminto sa pag-aatake sa gitna ng laban dahil nakita nito na may inutos ito sa dragon. Ngunit ang nanghihinang si Eren ay wala pa ding kibo, kaya ito'y ikinagalit ni Raven. Dahil dito ay napasigaw ito na sila ay dapat nanalo kung ang dragon ay hindi huminto sa pag-aatake. At dahil sa tindi ng galit ay tinanong niya ito kung bakit niya ito nagawa. At habang ito'y patuloy sa pagsigaw kay Eren ay bigla itong nahinto, dahil may sumaksak sa kanyang likuran at ito'y napasukan ng maraming dugo at natamba sa lupa, at habang ito'y nakahiga sa lupa ay narinig niya ang sinabi ng sumaksak sa kanya, na kahit ito'y nasaksak sa puso ay ito'y buhay pa rin, nasambit din ito na tunay nga itong nabubuhay sa kanyang alias na isang immortal, at habang si Raven ay nakadapa ay napansin niya na ang boses nito ay pamilyar. At paglingon nito ay nagulat siya. Dahil ang sumaksak sa kanya ay walang iba kundi si Baltai, ang kanyang Demon Corp commander na pinagsisilbihan. Dahil dito ang nag-aagaw buhay na si Raven ay napasambit na lang ng pangalan nito habang nakahiga sa lupa, at si Baltai ay napasambit na ito'y matatapos na, kaya inutusan nito ang lahat ng sundalo na umatake sa mga natitirang demonyo. Ngunit napansin ni Raven na ang marka sa kanilang bandila ay galing sa Imperial Army, kaya nagtaka ito kung bakit niya ito pinamumunuan. Nasambit na lang ni Baltai na huwag itong magtaka. Dahil lahat ng ito ay planado sa simula pa lang, ngunit mayroong ilang mangmang na ayaw sumuko. Wika nito sabay tutok ng kanyang mahabang palakol sa leeg ni Eren, at si Eren na wala ng enerhiya ay napatingin na lamang, at nang ito'y napapikit ay napatawa na lang si Baltai at agad-agad na hiniwan ni Baltai ang kanyang ulo gamit ng mahaba niyang sandata, kung saan ito ay tumilapon sa harap ni Raven. Sa bilis ng pangyayari ay napatingin na lang si Raven dito at hindi ito makapaniwala sa nangyayari. Subalit sinabihan nito ni Baltai na ito'y nakakapanghinayang, ngunit matagal nang itinakda ang kamatayan nito, at ang sa kanya rin sabay ng pagsipa nito kay Raven, at habang patuloy ito sa pagsipa sa kanya sa lupa ay nasambit nito. Malapit na sana at kaunti na lang ay makakamit na nito ang kalayaan, at natanong nito kung ito ba ay masakit. At nasabi din nito na alam niya na ang kanyang pisikal na abilidad ay hindi ordinaryo. At ito'y ikinagulat ni Raven dahil hindi niya ito inaakala. Dahil dito ay sinagot ito ni Baltai na siya ay nagpapanggap lamang para sa araw na ito. At kahit pa may malakas itong regeneration na ability ay mamamatay pa rin ito kung puputulan ang kanyang ulo, kaya tinawanan na lang ito ni Baltai, at sinabihan na ito'y nakakaawa, dahil mamamatay lang ito dito nang hindi nakukuha ang kanyang kalayaan. Dahil sa sinabi ni Baltai ay napakagat ito ng kanyang ngipin sa galit, dahil naisip nito na para ito'y makalaya at maibalik ang kanilang nasirang pamilya ay nagtiis ito ng 10 taon sa digmaan. Pero yon ay nabalewala lamang, at naisip nito na kagaya din ito ng kanyang naranasan noon, sa isip din nito, na ang mga mahihina at walang kapangyarihan ang mga napagtitripan at siya ang kinakailangang mamatay sa ganitong lugar kahit na malapit na nitong makamit ang kalayaan. Habang ito ay nag-iisip ng malalim ay tinawag ito ni Baltai, at sinabing may sasabihin itong sekreto, ang katotohanan sa kahihiyan na dinanas ng pamilya nito dahil sa rebelyon 10 taon na ang nakakaraan, ang pagpasok nito sa Demon Corp at ang kamatayan nito kasama ang batang Pendragon. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang plano, at habang hawak-hawak ang ulo nito ni Baltai ay nanlaki ang kanyang mata dahil napagtanto nito ang mga pangyayari,
At dahil dito ay gumuho ang mundo ni Raven. Pero kahit pa na ito'y nasa ganoong sitwasyon ay pinagpatuloy pa rin ni Baltay ang pagsipa dito, at nasambit nito na ang tanging bagay lang na hindi nila inaasahan na ang dragon ay mahina. Pero ang lahat ng pangyayaring ito ay plano ng isang tao lamang, at agad-agad nitong itinaas ang kanyang mahabang palakol at nagpaalam sa maliit na crow. Sabay hampas ng kanyang sandata papunta sa ulo nito hanggang sa ito'y tumama at napalipad ang ulo ni Raven kasabay ng pagtalsik ng mga dugo. At pagkatapos ng digmaan at kasabay ng pagkamatay ng maraming tao at ng mga demonyo ay pagbukas din ng mga mata ng inaakala nilang patay ng dragon, kasabay nito ay ang paggalaw nito para kunin ang mga sibat na nakatusok dito, at habang inaalis niya ang mga sibat sa kanyang katawan, napansin niya ang mga pugot na ulo ni Eren at ni Raven sa lupa at napatingin ito dahil ang lahat ng mga kondisyon ay natupad, dahil dito ang lahat ng dugo galing sa mga bangkay ay gumalaw at umilig papunta sa himpapawid para magtipon. At kasabay ng pagtipon nito, ang dragon ay nilabas ang kanyang mga pakpak at lumipad papunta sa nagtipong dugo. Ang mga kondisyon na kakaibang kaganapan na nangyayari ay dugo ng 1,000 tao, dugo ng 1,000 demonyo, dugo ng isang royal family, isang dugo ng dragon at ang pagkikita ng araw at ng buwan, dahil dito ay tutuparin ko na ang sumpaan. Wika ng dragon, at agad-agad na ilaw ng napakaliwanag ang mga sungay nito at nagdulot ng pagkawala ng ulo ni Raven at ni Eren sa kawalan. Matapos mawala ang dalawang ulo ay napatayo na lang ang dragon at napapikit sa langit at napasambit ito na, "Ngayon, ikaw na ang bahala Dragon Rider," at pagkatapos nitong masabi ay agad din na naputol ang kanyang ulo. Sa pagkamatay ni Raven ay napunta ito sa kawalan at napansin nito na ito'y parang nasa loob ng anyong tubig at ito'y unti-unting nalulunod. At dahil dito napatanong ito kung ito ba ay totoong namatay, pero ang pakiramdam nito ay nasisira ang kanyang lamang loob, na kanyang natatandaan dahil kapareho ito ng nararamdaman niya tuwing siya ay nagre-regenerate, kaya naisip nito na ito'y buhay pa. At habang ito'y nasa kawalan ay may unti-unti itong nakikitang liwanag at namulat ng bahagya ang kanyang mata at may nakita itong maid sa kanyang harapan kaya napaisip ito kung nasaan siya. Hinawakan ng maid ang kanyang braso at inakala nitong may mali dito. At ito'y napatayo sa pagkakahiga at dahil dito ito'y ikinagulat ng maid at napasigaw ito ng young master, at dali-dali itong tumakbo papalabas. Nagtaka si Raven sa sinabi ng maid at nakita nito ang kwartong napakaganda kaya ito'y napatanong ulit kung nasaan ito. Habang ito'y nakatingin sa paligid ay narinig nito ang mga mabibilis na yapak papunta sa kanyang silid, at may biglang bumukas ng pinto ng napakalakas at napasigaw ito ng sa wakas ay nagising na ang young master. Napansin nito ang 3 taong nakatayo sa pinto. Andito ang isang matandang babae na may maikling dilaw na buhok, ang butler at ang maid. At mangiyak-iyak ang mga ito dahil sa kanilang nakikita. Ang butler ay hindi pa din makapaniwala sa pangyayari kaya ito'y naluluhan ng kaunti. Lumapit ito sa kanya at tinanong kung siya ba ay ayos lang, at kung ito ba ay naaalala niya, ngunit napatanong na lang ito kung siya ba ang tinatawag nilang master, at napasagot kaagad ang butler na ito'y tama. Dahil sila ngayon ay nasa Conrad kung saan makikita ang kastilyo ng pamilyang Pendragon, at ang master nito ay siya na si Eren Pendragon, at dahil nasa katawan ngayon ni Eren si Raven ay tatawagin na lang natin siyang si Eren. Ang nasambit ng butler ay labis niyang ikinagulat, kaya dali-dali itong pumunta sa nakita niyang timba na may lamang tubig para makita ang kanyang refleksyon at nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang nakikita niya ay ang mukha ni Eren at napatanong ito kung ano ang nangyayari. Sa pag-aalala ay lumapit ang maid dito at nagtanong kung hindi niya ba naaalala ang kanyang itsura. Ngunit sinabihan ito ng butler na baka ito ay nalilito pa dahil kagigising niya lang kaya wag itong pilitin. At natural ito dahil ito'y walang malay ng 3 taon, at dahil sa narinig ni Eren ay napaisip ito kung 3 taon na ba ang nakalipas mula nung laban, pero sigurado itong pinugutan ito ng ulo at namatay, at napatanong ito, dahil ito'y malapit sa pagiging immortal, bakit sa halip na ito'y ma-revive ay ito ay naging Pendragon, at habang ito'y nag-iisip ay ulit na biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid, at may magandang babae na kulay dilaw ang buhok na mahaba ang pumasok, at napasigaw ito ng kanyang pangalan at napatanong ito kung ito ba ay nagising na. Ang magandang babaeng ito ay si Lady Helene Pendragon, at siya ang ina ni Eren, dahil sa pagpasok ni Lady Helene ay naagaw ang atensyon ng mga tao sa silid, at napasambit ang butler at ang maid ng pangalan nito. Ngunit sa isip ni Eren, ay kung sino naman ito, ngunit agad-agad si Lady Helene na lumapit sa kanya at nasabing ito'y totoong nagising, subalit si Eren ay nagulat dahil ang kanyang ina ay lumuso sa babaeng matanda, dahil dito, napatanong ito sa sarili kung ano ang nangyayari.
Ngunit ang matanda ay sumenya sa kanya na huwag itong sabihin, at nang makalapit si Lady Helene kay Aaron ay agad niya itong niyakap at nagpasalamat ito, at natanong kung ito ba ay natatandaan niya, ngunit ito'y tahimik lang pero sa isip nito ay wala itong may naaalala, at napatanong sa sarili kung ano ang nangyari. Napaisip din ito kung ang ito ba ay isang panaginip lamang. At habang ito'y hagkan ng kanyang ina, ang matandang babae ay ulit na sumenya sa kanya para maagaw ang kanyang atensyon. Ito ay may itinuro sa labas ng bintana, kung saan napatingin si Aaron at ang nakita niya ay kanyang labis na ikinagulat. Sa labas ng kanilang bintana ay makikita ang pakpak ng isang nilalang na lumilipad, na pinupuno ang kalangitan, at ito ay ang dragon na kanyang nakasama sa digmaan sa nakaraan. Habang pinapanood nila ang dragon ay tumigil ito sa tuktok ng kastilyo. At ito'y huminto para tingnan ang young master at napatitig si Aaron dito at bigla na lang nito nasambit ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng dragon ay Soldrake. At habang ito ay nasa tuktok ay may napansin ang dragon sa kanya na kakaiba. Kaya ito'y bigla na lang nagalit at nagpalabas ito ng malakas na sigaw, na ikinasira ng kanilang bintana at ikinatakot ng mga tao sa silid, at pagkatapos ang dragon ay lumapit sa bintana papasok sa silid para atakihin ito. Ngunit napatanong na lang ito sa sarili kung bakit nito alam ang kanyang pangalan. At naalala din ito na ito ay namatay din kasama ni Aaron, dahil dito ay napaisip ito kung ito ba ay nabuhay din ulit. Kaya wala itong may naiintindihan sa mga nangyayari. Habang papalapit si Soldrake kay Aaron ay pumaharap si Lady Helene, at itinaas niya ang kanyang mga kamay para pigilan ang dragon at protektahan si Aaron. Hindi ko papayagan na saktan mo pa ang aking anak, wika nito, at biglang tumigil si Soldrake at napatingin ito sa kanya, kaya ito'y natakot at napapikit na lang. Subalit ang tunay na rason kung bakit ito tumigil ay dahil inutusan ito ng matandang babae. Dahil napapansin ito ng dragon ay ito'y agad niyang nilapitan at hinaplos, ngunit si Aaron dahil sa pag-aalala ay napatayo at napasigaw na ito'y bumalik, at ito'y ikinagulat ni Helene, subalit kahit na ito'y pinagsabihan ni Aaron ay patuloy lang ito sa paghaplos sa dragon at pagkatapos ito'y ay commandant lang sa kanya. Dahil dito ay bakas sa mukha ni Aaron ang pagkabigla, kaya napatanong ang kanyang ina kung mayroon ba itong problema. At dahil sa sitwasyon niya ito'y delikado kaya kailangan niyang maupo, pagkatapos ay napatingin na lang ulit si Aaron sa matanda at napaisip, kung siya lang ba talaga ang nakakakita sa matandang ito. Napansin niya na kinausap ng matanda ang dragon, at ito ay napapikit na lamang at umatras para magpatuloy sa paglipad papalayo, at dahil sa pag-alis ng dragon ay ang matanda ay nagpaalam dito. At ito ay tumingin muli kay Aaron habang ito'y unti-unting nawawala sa kawalan. Sa pagkawala nito ay napatingin na lang si Aaron at napaisip na ito'y nawala, at dahil sa pag-alis ng dragon, sila ay nakahinga at napatanong ang butler kung maayos lang ba si Lady Helene. At nasambit nito na siya ay ayos lang, at tinanong nito si Aaron kung siya din ba ay ayos lang ngunit ito'y napakagat lang ng kanyang ngipin dahil napagtanto nito na ang magandang kastilyo, ang mga lingkod na nag-aalala sa kanya at ang pangalan ng dragon na biglang pumasok sa kanyang isipan ay nagpapatunay na ito nga ay naging si Aaron Pendragon. Napansin ni Helene ang kanyang ekspresyon at napatanong ito. Ngunit ito'y nagsabing ayos lang at nagbigay ng pilit ng ngiti, ay iyon ay ikinatuwa ni Helene at ng butler, at habang nag-uusap ang mga tao sa silid ay napaisip ito na walang silbi na ito ay naguguluhan, kaya kailangan niyang magtipo ng impormasyon para mailagay sa mabuting pananaw ang mga bagay. At dahil hindi ito ang tunay na Aaron ay kailangan niyang masigurado na hindi siya mahuhuli. Kaya magsisimula na ito na magtipo ng impormasyon. Ang Demon Corp. Ito ay isang masamang kumpanya na halos walang karapatang pantao kung saan tinatapon ang mga pinakamasahol sa pinakamasahol, at sinasabi dahil sa masamang kalagayan doon ay hindi ka makakatagal ng 1 taon. Subalit, si Raven ay nabuhay ng 10 taon dito, sa loob ng 10 taon ay patuloy niyang inangat ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban at ang kanyang abnormal na regeneration ability para maging isang warrior na hindi mapapantayan ng anumang tao o demonyo. Ang Lobtain Prairie Demon Subjugation, ito ang huli niyang laban bago ito makalaya. Ang batang master ng Pendragon at ito ay pinagplanuhan, kaya pareho itong nawala ng kanilang buhay sa gitna ng digmaan dahil dito, dapat ito ang nangyari. Ngunit si Raven ay bumalik sa katawan ng batang master at ang oras ay bumalik ng 7 taon bago maganap ang digmaang yun. Noon ang araw nito ay puno ng dugo at amoy ng labanan ay bigla na lang nagiba, ngunit ang buhay nito ngayon ay baliktad. Dahil ilang araw ang nakalipas matapos itong magising. Makikita sa loob ng silid ni Aaron na ang kanyang maid ay pilit na sinusubuan ito ng pagkain at ito ay hindi makapaniwala,
Kahit pa ganoon ay pinipilit ito ng maid na buksan ang kanyang bibig para kumain, subalit ayaw nito at nasabi na lang nito na ilang araw na ang nakalipas mula nang magising siya kaya kaya na nitong pakainin ng sarili, ngunit ayaw itong magpapigil, at sinabihan na lang itong manahimik dahil iyon ay utos sa kanya ng doktor. Kaya kailangan niya ibukas ang kanyang bibig para kumain. Ang maid na ito ay si Lindsay, at ito ang nag-alaga kay Aaron habang ito'y nasa coma. Dahil sa pagpipilit ni Lindsay ay wala itong nagawa kundi sundin ito. Kaya kahit alam niya na ito'y nakakahiya ay pinilit niya na kainin ang sinusubong pagkain sa kanya ni Lindsay, at pagkatapos nitong kumain ay nasambit ng kanyang maid na habang hinahanda ang kanyang gamot ay tutulungan nito sa pagbibihas. Ngunit napasagot na lang si Aaron na kaya niya na itong gawin, at ito'y agad na tumayo at umalis at sinabing ito'y maghuhugas ng kanyang mukha, kaya dalhin na lang nito ang kanyang mga damit at pantali ng buhok. Ngunit napasigaw ito sa pag-aalala. At habang naglalakad si Aaron ay ito'y pinigilan niya at sinabihan na hindi pa ito pwedeng maglakad dahil ito'y makakadistorbo sa kanyang katawan. Dahil dito ay agad-agad na hainilan ni Lindsay si Aaron at sinabihan na siya na ang bahala sa damit at buhok nito. At ito ay dapat mag-relax, at sumang-ayon na lang si Aaron dito kaya ito'y itinuro niya na maupo sa upuan, at pagkatapos maupo ni Aaron ay sinumulan agad itong ayusin ni Lindsay at maganda ang kinalabasan nito kasabay ng bago niyang suot na damit. Napaisip ito na ang lahat ay ginagawa para sa kanya sa buhay na ito at hindi siya sanay sa mga ganitong bagay, na kanyang ikinainis, at dahil napansin ni Lindsay ang kanyang ekspresyon ay napatanong ito dito, at sinabihan niya ito na wala itong problema. Agad itong pumunta sa harap ng salamin para tingnan ang sarili ngunit si Lindsay ay sunod-sunod pa rin dito at sinabihan siya nito na kung mayroon pa siyang kailangan ay sabihin niya lang ito, at sinabi lang nito, na ito ay tama na dahil ito'y hihiga, nang ito'y biglang nagulat, dahil may tumawag dito sa pabukas na pinto sa kanyang silid. Ito'y ay dalawang napakagandang batang babae na may dilaw ding buhok. Ito ay sina Lady Irene at Lady Mia, ang dalawang nakababatang kapatid na babae ni Aaron. Dahil nakita sila ni Lindsay ay nasambit nito ang kanilang pangalan, at sa isip pa ni Aaron ay ang timing niya palagi ay masama. Habang naiinis, dahil nakita si Aaron ng kanyang kapatid na gising, si Mia ay dali-daling tumakbo papalapit sa kanya at hinagkan ang kanyang mga binti. At pagkatapos ay napatingin na lang sa kanya si Mia, at ito din ay nagbigay na lang ng pilit ng ngiti. At dahil dito si Irene ay nanghingi ng paumanhin at natanong nito kung nakakalakad na ba ito ng normal, at sinagot ito ni Aaron na kung ito'y paglalakad ay wala itong problema. Habang ang mga ito ay nag-uusap ay si Mia ay napaupo kay Aaron at si Irene naman ay kinuha na ng bangko ni Lindsay para maupo, at ito'y pinasalamatan niya, at pagkatapos ay napatanong si Irene kay Aaron kung ito ba ay kanilang iniistorbo. Pero sambit ni Aaron ay hindi, habang nagbibigay ng pagod na mukha. Kaya sinabihan nito ni Irene na sila ay sobrang masaya nang mabalitaan ang pagkagising nito, at nasambit din nito na ang mga bulaklak sa kanilang bakuran ay nagsisimula ng lumago, at kapag ito'y makakalabas na ng kwarto ay dapat itong sumama sa kanila para ito'y tingnan, at natanong nito ulit, kung naalala nito ang mga bulaklak na tinanim nito bago pa ito makoma, at napaisip na lang si Aaron na ito'y nagsimula ulit, simula nang sinabi niya na ang kanyang alaala ay nawala. Ang kanyang kapatid na ito ay madaldal ngunit salamat dito ay nakakakuha siya ng maraming impormasyon, at narinig niya dito na ang dating Aaron ay magulo, dahil imbis na ito'y matuto na gumamit ng espada, ay nag-focus ito sa pagbabasa at pagpipinta, at ito'y isang tao na gusto ang magtanim kesa makipaglaban. Ito ay ayos lang, subalit, ito ay duwag na piniling magtago sa kanyang kwarto para iwasan ang mga tao at dahil dito ay hindi lang ang kanyang sword skill ang mahina, kundi pati ang combat abilities nito. At dahil dito, ang chismis tungkol dito ay kumalat sa ibang pamilya, at ang tagapagmana ng pamilya ng Duke ay naging katawa-tawa, kaya hindi ito nagtataka kung bakit nahulog ang pamilya ng Pendragon sa kanilang katayuan, at ngayon ay bumalik ang oras at ito'y naging siya. Ang katawan nito na 17 taong gulang ay mas bata ng 10 taon kumpara nung una nitong makita sa digmaan. At ayon sa mga lingkod nito sa loob ng kastilyo, ito ay nakoma ng 3 taon noong siya ay 14 na taong gulang at nagising matapos ang 3 taon, kaya mayroon sigurong rason para sa kanya kung bakit ito napasok sa kanyang katawan habang siya ay nasa coma, pero ito ay hindi importante. Dahil ang mas importante ay ito'y bahay at nakabalik ng 7 taon sa nakaraan kaya mayroon itong tsansang ulitin noong panahon na ito'y ipinadala sa Demon Corp at nawala ang dangal ng kanyang pamilya. Nabigyan ito ng pangalawang pagkakataon na makamit ang hindi niya nagawa noon, at naisip nito kung saan ito sisimulan,
At naisip nito ang sinabi ni Baltay na ang lahat ng pangyayari ay konektado at kagagawan ng isang tao, kaya para matukoy nito kung ano ang ibig sabihin ni Baltay noon, bilang Erin Pendragon at Raven Valte, ay kailangan niyang lumaban muli, at habang ito'y malalim na nag-iisip ay napansin nito ni Irene at napatanong ito kung ito ba ay nakikinig, kaya sinabihan niya ito na magpatuloy. At nasambit nito na si Lady Luna ay pupunta dito para ito ay makita, at napatigil si Erin at napatanong kung sino itong Lady Luna. Nang hingi ng pasensya si Irene dahil naalala nito na nawala ang memorya ni Erin, at sinabi na si Lady Luna ay parte ng Pendragon Cavalry at ito ay ang ampu na anak ng Count Sirod. At ito ay ang kanyang fiancé, at ito'y labis na ikinagulat ni Erin, at pagkalipas ng ilang araw, ay makikita ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo na may hawak na bandila at marka ng Pendragon Cavalry at ang mga ito ay sinusundan ng malaking karwahe. Nasambit ng isang kawal sa tao sa loob ng karwahe na sila ay malapit na sa kastilyo ng Conrad sa teritoryo ng Duke, kaya magtiis ito ng kaunti, at sa loob nito ay isang napakagandang babae na may kulay lila na mga mata at buhok.